Happy New Year po! Kumusta po ang unang araw ng inyong year 2025? Ayan. So, ang prayer po natin mas makilala pa po natin ang Lord ngayon kaysa nung mga nakaraang taon. So, dumako na po tayo dito sa ating pong devotion. Makikita po natin ito sa Deuteronomy 22. Basahin po natin. Sabi po dito, kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan. Hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, iuwi muna ninyo ito at hintayin hanapin ng may-ari, saka ninyo ibigay. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asno, damit o anumang bagay na inyong napulot na maaaring naiwala ng isang Israelita. Ibalik ninyo sa may-ari kapag nakita ninyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa. Tulungan ninyong ibangon iyon. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na may inakay o kaya'y nililimlimang itlog, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mabuhay kayo ng mahaba at masagana. Lagyan ninyo ng harang ang bubong ng bahay na gagawin ninyo upang hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Huwag ninyong tatamnan ng magkaibang binhi ang inyong ubasan kapag ginawa ninyo inyon ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dapat dalhin lahat sa santuaryo. Huwag ninyong pagsasamahin sa iisang araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa pinagsanib na lana at lino. Lagyan ninyo ng palawit ang 4 na sulok ng inyong balabal. Kung pinakasalan ng isang lalaki ang isang babae at pagkatapos magtalik ay inayawan niya ang babae at pinagbintangang hindi na ito birhen ng pakasalan niya, dudulong sa matatandang pinuno ng bayan ang mga magulang ng babae, dala ang katibayan ng pagkabirhen ng kanilang anak nang ito'y mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama, ipinakasal ko sa lalaking ito ang anak kong babae, ngunit ngayoy ayaw na ng lalaking ito ang anak ko. Sinira niya ang puri ng aking anak at ipinamalita niyang hindi na ito birhen ng pakasalan niya. Subalit narito po ang katunayan ng kanyang pagkabirhen at ilalagay nila sa harapan ng matatandang pinuno ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Pagkatapos ito, huhulihin ng mga pinuno ng bayan ang lalaki at kanilang hahagupitin. Bukod doon, siya'y pagmumultahin ng 100 pirasong pilak at ito'y ibibigay sa ama ng babae dahil sa ginawa niyang paninirang puri sa isang babaeng Israelita. Sila'y mananatiling mag-asawa at ang babae hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki habang siya'y nabubuhay. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan na pagiging birhen, ilalabas ang babae sa may pintuan ng bahay ng kaniyang ama, babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lungsod hanggang sa mamamatay sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kaniyang ama. At ito'y kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki na huling nakipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal at hindi naman ito humingi ng saklolo, gayong sila'y nasa loob ng bayan, dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay sapagkat hindi humingi ng saklolo ang babae. At ang lalaki naman ay mamapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang dalagang nakatakda ng ikasal ay ginahasa sa labas ng lungsod, ang lalaki lamang ang dapat patayin, hindi paparusahan ang babae sapagkat wala siyang kasalanan. Ang lalaki lamang ang may kasalanan sapagkat katumbas na rin ito ang pagsalakay at pagpatay ng kapwa-tao.
Ang babae ginahasa sa isang lugar na walang katao-tao at walang makakarinig, humingi man ito ng saklolo. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginahasa ng isang lalaki at nahuli ang lalaking iyon, bibigyan niya ng 50 pirasong pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae dahil sinira niya ang puri nito. Hindi okay na ba, Daddy? Thank you po. Ayun, pasensya na po Naputol. Ayun. So, dito po tayo sa verse 22. Sabi po dito, kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, parehang silang dapat patayin sa ganyan para ninyo alisin ang ganyatong uri na kasamaan sa Israel. 23, kapag ang isang lalaki na huling nakipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal, at hindi naman ito humingi ng saklolo, gayong sila'y nasa loob ng bayan, dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay, sapagkat hindi humingi ng saklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit na ikasal. Sa ganitong para ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Verse 25, kapag ang isang dalagang nakatakda ng ikasal ay ginahasa sa labas ng lungsod, ang lalaki lamang ang dapat patayin. Hindi paparusahan ang babae sapagkat wala siyang kasalanan. Ang lalaki lamang ang may kasalanan sapagkat katumbas na rin nito ang pagsalakay at pagpatay ng kapwa-tao. Ang babae ginahasa sa isang lugar na walang katao-tao at walang makakarinig, humingi man ito ng saklolo. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginahasa ng isang lalaki at nahuli ang lalaking iyon, bibigyan niya ng 50 pirasong pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae dahil sinira niya ang puri nito. Hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki ang babae. Hindi dapat pakasalan ng anak ang ibang asawa ng kanyang ama. Hindi niya dapat ilagay sa kahihiyan ang kanyang sariling ama. Pagpalain po nawa ng Panginoon pagkabasa ng kanyang pong salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin sa bagong taon, Lord. And Lord, patuloy po kaming humingi ng gabay sa inyo ng wisdom para po maintindihan po namin yung salita mo na inilaan mo po para sa amin ngayon. Salamat po, Panginoon, na may mga matututunan po kami na may apply po namin, hindi lang po ngayong araw na to, kundi sa ito pong buong taon. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, sa inyo pong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen. So, para po sa ating chapter ngayon, meron po tayong pagtutuunan ng pansin. So, first point po natin, wag po nating baliwalain ang mga kapatid po natin sa Panginoon. Nakikita po natin ito sa Deuteronomy 22:1-4. Babasahin ko lang po uli. Sabi po dito, kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan. Hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, iuwi muna ninyo ito at hintayin hanapin ng may-ari saka ninyo ibigay. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asno, damit o anumang bagay na inyong napulot na maaring naiwala ng isang Israelita. Ibalik ninyo sa may-ari. Kapag nakita ninyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. So, ano-ano po mga bagay ang sinabi ng Lord na ibalik sa may-ari kung nakita nyo po. So, sa verse 1 and 2, particular po sa hayop. Pero, sa verse 3, sinabi po dito, anumang bagay na inyong napulot, ibalik ninyo sa may-ari. So, anumang bagay ang sabi po dito. So, let's say nakakita po tayo ng panyo na pakalat-kalat. Ang pinakamadali po kasing gawin is pabayaan. Di po ba? So, bakit po? Kasi effort na involved. Need na pulutin, alamin kung kanino. So, magsispend ka ng oras. Kumbaga,
istorbo pa sa time na sana may ginagawa ka na para pansarili mo, pero eto ka, naghahanap ka ng may-ari ng panyo. So sabi po sa English version, kapag daw po nakasumpong tayo ng nawawalang pagmamay-ari ng ibang Israelita, wag daw po tayong magtago. Yun po ang sabi sa English version. Don't hide yourself. So meaning, wag po natin baliwalain or wag po pabayaan. Dito po makikita po natin yung instruction po ng Panginoon sa bayan ng Israel na maging responsible po at maging proactive sa pagtulong sa iba. Na-highlight po dito yung prinsipyo na higit pa sa act of kindness. Ito po yung pagmamalasakit sa community. So sa English version po ng verses 1 to 4, nakailang beses po banggitin yung word na brother. Gusto po ng Panginoon na maintindihan natin na kapag po tayo nagkaroon ng relationship sa Panginoon, hindi lang po natin itinali ang sarili natin sa Panginoon, kundi pati na rin po sa lahat ng kumikilala sa Panginoon. Hindi po pwede na sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, pero wala po tayong malasakit sa ibang kumikilala sa Panginoon or sa madaling sabi po sa mga kapatid natin sa Panginoon. So ano po yung implication nito sa atin? Kung may malasakit po tayo sa nawawalang pagmamay-ari, bagay lang po ito, pagmamay-ari ng kapatid natin sa Panginoon, dapat mas may concern po tayo sa well-being nila. So bakit po kailangan na may malasakit po tayo sa kapatid natin sa Panginoon? Ito po yung sabi ni Jesus sa John 13:34-35. Sabi niya po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y maalagad ko. So, eto po yung sign na disciple po tayo ni Jesus, na tagasunod po tayo ni Jesus. Kung may pagmamalasakit po tayo sa mga kapatid po natin sa Panginoon. Sabi pa po sa James 5:19-20, sabi niya po dito, mga kapatid, kung may kapatid kayo na lilis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan nyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay naglilitas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. So, kung meron po tayong kapatid sa Panginoon na hindi na po natin nakikita kapag Sunday worship service or sa Friday prayer meeting, ang pinakamadali pong gawin dito baliwalain, no? Isipin na, hindi naman ako pastor, bakit kaya po problemahin? Wala akong time, busy ako sa work. Wala akong extra pera para pamasahe papunta sa kanila. Hindi ko alam kung saan ang bahay nila, no? At kung ano-ano pa pong dahilan natin para magtago dun sa responsibility natin at palubagin yung kalooban natin. Pero ang panawagan po ng Panginoon, ang panawagan po na ito ng Panginoon hindi lang po ito para sa mga pastor. Ito po ay para sa ating lahat. And yung pong palaging sinasabi na kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, may paraan. So, meron pa po isang naisip na dahilan. Siguro po, eto po yung dahilan nyo. Yung hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. No? So siguro po mostly ito po yung dahilan natin kung bakit ayaw po natin mag-inquire kung kumusta na po yung kapatid natin sa Panginoon. Hindi po natin alam kung ano po sasabihin natin sa kanila, kung paano kung magsabi ng problema, 'di ba? Anong gagawin natin? May oras at effort po talaga tayo na i-spend sa pagsunod po natin sa kagustuhan po ng Lord na mangumusta ng mga kapatid natin na hindi na po natin nakikita. So, tulungan po nawa tayo ng Panginoon, bigyan po nawa tayo ng Panginoon ng wisdom at resources para magampanan po natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi po ni Jesus sa Matthew 24:12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, ang context po na ito in the last days, bago po bumalik ang Panginoon. So, nangyayari na po ito, no? Yung wala na po tayong pakialamanan. Pero dalangin ko po na habang mas lumalalim po ang pagkakilala po natin sa Panginoon, mas umiigting po yung pagmamahal po natin sa bawat isa. So, second point po natin is separation. Makikita naman po natin to sa Deuteronomy 22:9-11. Sabi po dito,
Huwag ninyong tatamnan ng magkaibang binhi ang inyong ubasan. Kapag ginawa ninyo iyon, ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dapat dalhin lahat sa santuario. Huwag ninyong pagsasamahin sa iisang araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa pinagsanib na lana at lino. So siguro po maitatanong po natin, Lord, concern po ba talaga kayo kung paano kami magtanim? Issue po ba talaga na magkasama sa pag-aararo ang baka at ang donkey, o hindi po ba talaga pwede na mixed ang fabric ng damit namin? Para po sa mga Israelita, nung ibinaba po ng Lord ang utos na to sa kanila, object lesson po ito ng Lord. Kapag nagtatanim po sila, maiisip po nila separation. Kasi hindi pwede maghalo ang binhi. Kapag nag-aararo sila, maiisip po nila separation. Kasi hindi po nila pwede pagsamahin ang baka at ang donkey sa isang yoke. Sa pagdadamit po nila, and even sa paglalaba po nila, maiisip po nila separation. Kasi hindi po nila pwede paghaluin ang fabric, magkaibang fabric. So sa bawat aspeto po ng buhay nila, gusto po sila i-remind ng Panginoon na although pinapagitnaan sila ng mga lahi na sumasamba sa ibang Diyos, na iba po sila. They were a distinct nation. They were separated. They were consecrated. At ito din po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa John 17:14-6. Sabi po dito, ito po yung prayer po ni Jesus sa God the Father. Sabi po niya na although tayo po, we are in the world and yet we are not of the world. So distinct po tayo, we are separate. Ibig sabihin po ba nito na wala na tayong pakialam sa mundo. So, hindi po, no? Kasi dahil sabi po sa 2 Peter 3:9 na hindi po gusto ng Lord na may mapahamak, kundi ang lahat po ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So, ano pong separation kaya ang sinasabi ng Lord dito? Ito po yung ways. Hindi po tayo makikiayon sa gawa ng mundo. And ang panghuli po ay ang reminder sa ating ng lahat ng kautusan ng Lord. Makikita po natin to sa Deuteronomy 22:12. Sabi po dito, lagyan ninyo ng palawit ang 4 na sulok ng inyong balabal. So inutusan po ng Lord ang mga Israelita na maglagay sila ng tassel sa dulo po ng mga damit nila para habang naglalakad po sila na makikita po nila yung mga palawit sa damit nila. And kapag nakita po nila yon, mareremind po sila ng commandments ng Lord. So sa atin po ngayon, ang Holy Spirit po ang ibinigay ng Panginoon na magre-remind po sa atin. So question po, paano po natin tinatrato ang salita ng Panginoon? Kasi minsan po nalilimutan natin na ang salita ng Diyos, hindi lang po ito tool na ginagamit natin para makuha natin yung gusto natin. Hindi po ito yung magic words para i-recite or ipang blackmail sa Lord na, Lord, di ba ganito yung sinabi mo sa salita mo? So, ang salita po ng Diyos ay word. Ito po ay, ang word po ay isang persona. Sabi po sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, si Jesus po ang word. Kaya kapag nag-aaral po tayo ng Bible, hindi lang po ito text na binabasa natin, kundi si Jesus po mismo yung pinag-aaralan natin. Kaya hindi po natin pwede basta-basta na itrato ang salita ng Diyos, lalo na po kapag sinishare po natin sa iba, kasi ang sinishare po natin ay si Jesus. Kaya nawa po maging mabuting katiwala po tayo ng word dahil ang word po ay buhay at makapangyarihan. But I'd like us to focus on John 17:3. Sabi po ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan. Makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. So, napansin niyo po ba na dinefine dito kung ano ang buhay na walang hanggan or eternal life? Ulitin ko po, no? Sabi po dito, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Yun po, no? So dito, ito po yung prayer ni Jesus sa God the Father. Dito po na-define kung ano yung eternal life. So minsan kasi iniisip po natin na ang eternal life is yung pagiging immortal. Or kung mamamatay man physically, mabubuhay sa langit. Pero dito po, ano daw po ang buhay na walang hanggan? Sabi po dito, sabi po ni Jesus, dito sa verse na to, ang buhay na walang hanggan ay yung makilala natin ang Lord. So, ito po ang meaning ng eternity.
Dito po sa verse na to, ang word na know, it came from the Greek word ginosko, which means nalaman dahil naranasan. No? Hindi lang yung basta narinig, kundi na-experience. Nakilala dahil may malapit na relationship or makilala personally. So dito po sinasabi ni Jesus na eternal life, it isn't just about not dying, kundi at its core, eternal life is having an intimate relationship with God. So ang sweet po ng Lord na po, God is, itong God, yung creator of the universe, wants to have an intimate relationship with God. God is not far, God cares. So ngayon pong 2025, ito po yung dalangin ko sa bawat isa po sa atin na mas makilala pa po natin ang Panginoon on a more personal level. So recap po tayo. First point po natin, community responsibility. Tinawag po tayo para makibahagi sa community, tumulong, mag-encourage ng mga kapatiran. Ang responsibility po na to nakaugat sa pagkaunawa po natin na tayo po ay naiiba sa mundo, na itinakda po tayo para sa layunin ng Lord. So second point po natin, separation and holiness. Na habang ginagampanan po natin ang responsibility po natin sa community, hindi po dapat mawala sa isip natin na tayo po ay binanal ng Panginoon at need po na mag-reflect sa actions natin at sa mga relationship po natin, yung pagiging holy po natin. And then third point po natin is yung pamumuhay po natin ayon sa salita ng Diyos. Ang kakayahan po natin na maging responsible sa community at isabuhay ang utos ng Lord is directly connected kung gaano po kalalim ang relationship natin sa Panginoon. Habang nakikilala po natin ang Panginoon, nagkakaroon po tayo ng lakas at karunungan para ma-fulfill yung responsibility po natin sa community at mamuhay po ng banal. Yan. So, manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa inyo sa umagang ito na binigay mo po sa amin sa bagong taon. Salamat po, Lord, na hindi pa po kayo tapos sa mission nyo. Hindi pa po kayo tapos sa pinapagawa nyo po sa amin dito sa lupa. Although meron po kami mga kakilala, mga personal na kakilala na kinuha nyo na po. Nakagraduate na sila. Salamat po Panginoon na yung pong mga mahal po nila sa buhay na naiwan po dito. Salamat po Lord na bibigyan mo po sila Panginoon ng kapayapaan and yung joy na hindi dito ang katapusan, kundi meron pang pagkikita sa piling mo Panginoon dyan sa langit. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo at sa grace mo na patuloy mo pong iginagawad sa amin. Tulungan mo po kami Lord na magkaroon kami ng mas matindi pang desire para mas makilala pa po kayo Lord ng mas malalim pa. Marami pong salamat sa inyo sa lahat po ng ito. Kayo po ang maluwalhati, kayo lang po madakila. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Happy New Year po. Gusto niyo po bang makita si Daddy? Nandito po siya sa tabi ko. Happy New Year Happy po. New Year po. Nandito din po sa pastora. God bless you. Marami pong